So I hope naka-record na tayo dito for the reaction, no? Yes po. So, okay. At this point, ang gagawin natin muna, i-examine muna natin first yung first stand, yung sinasabing opening statement. Tapos, sa bagay, I don't think aabot to ng mga 30 minutes kung di ako nagkakamali. Hindi. I mean, 20 minutes yata kung di ako nagkakamali. Tapos, what are your thoughts concerning to this? Yun yung magiging ano natin dyan. So then, Opo. ready na ba? Ready na, sir. Okay, medyo gumagabi na rin. Naghanap talaga tayo ng paraan para sa sharing na to. And by the grace of God, ito, nagawa na rin. Well then, so let's start for the, for examining at pag-react. So, let's begin. Okay, medyo magsa-silent muna ako. Sunod. Okay, no problem. Sunod natin, Jake. Okay. Sa first stand, negative. Okay. So yung topic is this, kung si Kristo ba propeta lamang ba o higit pa doon. Sa bagay, in English kasi, is Jesus just a prophet or equal with God? Yan yung pinaka-point di ba? Opo. So now, tingnan natin mabuti yung point of view niya. So ako na ba? Timeman nyo na lang siguro para hindi tayo lalampas. Pwede na ako mag-start? Pwede na, bro. Okay, timeman nyo lang dyan. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum sa mga kapatid na nanonood. Magandang hapon sa mga kababayan. Magandang hapon kay Bishop. I have a question. Bishop daw? Bakit? In my perspective, calling bishop is pwedeng siya. Hindi ko po alam kung anong classic reasoning na yung meron siya dito. Panigurado po kasi kapag ganyan yung narinig ko, kadalasan po yun yung reasoning nila is medyo mababaw. And may possibly po commit na to ng fallacy kapag pag sabihin natin cornered na or since hindi na niya kayang i-justify yung stand niya. Yun po yung perspective ko. Alright, so let's continue. Talagang pinos ko agad biglang bishop talaga. Okay, let's continue. Isang mangangaral ng born again. Mention ko lang, what does he mean by that? Was he talking about a certain denomination or whatever? Ang aral ng born again. We need to know sa born again po is truthfully meron talaga siyang sekta. Protestantism siya in general talaga. Yun talagang specific na tawag. And meron pong sekta sa born again or sa Protestantism like Anglican, Lutheran, Presbyterian. Yun po yung alam ko sa sekta ng born again or ng Actually for me, siguro, okay. For me, I refer to myself as evangelical, pero pwede naman akong matawag na born again Christian. Walang problema naman doon. Ako po kasi talaga Presbyterian ako. Yeah. That's okay for that. Siya, As long as sige, tuloy mo. As long as you believe in the gospel, whether kahit saan sekta ng Christianity or ng Protestantism, as you believe in the gospel talaga, truly, you're considered born again pa din o anak ng Diyos. I'm totally agree on that. Okay. So, let's continue. Ang paksa po na aming pinagtutunggalian, maliwanag po ito. In fact, siya mismo ang nagbigay ng title. Take note kasi, ang naging usapan namin before, siya yung first natitindig kasi ang naging premise, yung is Jesus just a prophet or more than that? Ganun kaso tingnan mo yung kanyang statement dyan. Listen to this. Siya mismo ang nagbigay ng paksa. Siya ang nagbigay sa akin ng topic. Hindi naman ako ang nag-propose ng topic, kundi siya mismo.
ang topic na ibinigay niya is patutunayan na si Jesus ay hindi lamang propeta. Okay, I guess you already got the point here. Patutunayan na hindi lamang propeta, kundi bagkus din ay kapantay nga ng Panginoon. So, wala Okay. naman pong problem naman doon. Since yun, kasi ang topic naman is Jesus equal with God or he is just a prophet? Kumaga, Jesus is equal with God in your stand po. Tapos ang stand niya po is prophet lang according sa kanya. Kay Okay. Khalid Sanchez. Okay, sige, let's So- continue here. Kundi Excuse me. kapantay din ng Diyos. Liwanag nun. Si Jesus ay hindi lamang propeta, kundi kapantay din ng Diyos. Yun ang topic na ibinigay niya. Kaya po, ako'y naguguluhan kanina sapagkat yung mga talata na inipresenta niya, ang sabi niya, yun daw ay nagpapatunay na si Kristo ay Diyos. Sa makatwid, itong aking katunggali ay lumalabas po sa mismong paksa na kanyang ibinigay sa akin. Okay, pause for a moment. Do you think lumabas ba talaga sa topic or not? Lumalabas. Ang sabi niya po is, diba pinatunayan niya po sa mga verses na talata. Anong lumabas po? Wala namang labas doon. Andun lang naman po sa circle na topic niya po is Jesus equal with God or not? And we need to know po kasi na talagang sa Bible is prophet din po siya as hinulaan talaga sa Deuteronomy 18 verse 18. Siguro po maybe nire-reject niya po parang kung Mr. Nords Diamal, sorry for the mention. Sige, go Sorry for it. to. Sige Parang lang, ngayon tuloy. siya. sorry. Ako pang nagsasalita. Sige, tuloy mo. Opo. Sorry for the po. Pero parang dito po is nagko-commit po siya ng fallacy of composition. Kasi pag sinabi palang propeta, hindi pala pwedeng kapantay na. We need to know na si Jesus ay naging tao. Kaya talagang sinabi rin po as propeta din siya. Yep. Since ang dami po kasi niya sinabi na pagdating niya, ano yung mga signs na malapit na siyang dumating ulit or for the second coming. So doon pa lang, makikita talaga yung katangian ng isang propeta sa kanya. Correct. Kaya, hindi naman po. At saka, So, sige. Dagdag ko lang. For sure kasi, take note, I'm not denying that he is prophet. I'm not denying it. I'm not also denying that Jesus is man because he became human being naman eh. Ang nakapagtataka, how come? Strawman na yata to. opo. Parang hindi ko po alam kung he's ano po. Kung alam niya po ba yung mga sinasabi niya. Kasi parang sa akin po, hindi niya po alam eh. Mm-hmm. Hindi niya po alam. Kahit sabihin natin na ang topic is Jesus equal with God or just a prophet? Take note for the just a prophet. Wala naman po sinabi sa title na is Jesus equal with God and not a prophet? Or yung something wala naman po sinabi equal with God. So, since wala naman po inaano doon, di naman po labas yun. Yep. Kasi sa stand niyo po, patutunayan niyo po na kapantay siya ng Diyos at propeta din. Sa kanya kasi po is propeta lang. Wala namang labas po topic po doon. Kasama naman po since it is platform na nandun yung sa Biblia pa rin. At saka mind you bro, kasi kahit sa John chapter 5 verse 18 yata or verse 17 nung sinabi ni Kristo na ang ama ay gumagawa, gayon din siya na anak. And then sabi ni Juan na nagalit yung mga Jews hindi lang dahil sa lumalabag siya sa batas ng Sabat, kundi dineklara niya na ang Diyos ay tinawag niyang ama and then he was making himself to be equal with God. Yun ang punto. So doon pa lang po ni-raise na ni Jesus yung sarili niya, which is walang kahit sinong taong pwedeng gumawa nun. Siya pa lang po yung gumawa. Wala pong gumawa na kahit sinong tao. Opposing po doon sa view ng ibang denominations po. So anyway, let's continue here and then here we go. Pinapatunayan niya na si Kristo ay Diyos. That's my point. That take note. I'm just pointing out the evidence concerning he being equal with the Father. I even mentioned John chapter 5 verse 23 na sinasabi na everyone will honor the Son in the same way we honor the Father. Teka, if Jesus was just a man, palagay ba natin sasabihin ng Panginoong Jesus yan?
Dun po sa point na yun, kung sasabihin natin, ibig sabihin ko pala parang blasphemous pala na ang pagpuri natin sa Ama ay dapat purihin natin yung Panginoong Jesus gaya natin pagpuri natin sa Diyos Ama. Yeah. So, dun po, pinapagpura ng sarili niya po sa Panginoon. Kasi kung gagawin po ng isang tao yun, lalabas po talaga na blasphemy po yun. Correct. Especially po ang mga Hudyo. They don't believe na ang Diyos ay may anak. They don't believe that. Yep. And then, they would think na halimbawa, ano po yung nasa pwesto ng mga Hudyo? Sinabi ni Jesus na ako ang Ama ay iisa, tinatawag niya Ama. Doon pa nga lang po talagang magat ang mga Hudyo kasi pag sinabing anak ka ng Diyos, in their perspective, Diyos ka nga. Yun po. Marinan po sa context ng John's Gospel na yun ina-expound talaga. Hindi na naman po. So, yun po yung aking regarding sa part na po yun sa natin. Okay, so now let me continue. Samantala, ang binigay niya sa akin na paksa, patutunayan niya sa akin na si Kristo ay hindi lamang propeta, kundi siya rin ay kapantay ng Diyos. Maliwanag po yun. Iba po yung magkapantay sa Diyos at iba po yung si Kristo mismo ang Diyos. Iba po yun. What do you think? Magkaiba daw ang si Kristo ang ikapantay ng Diyos at magkaiba daw si Kristo ay Diyos. Teka lang po. Sige, ang irony po doon, paano po mangyari magkaiba? Ibig sabihin po pala, meron palang creature ang pwedeng makipantay sa Diyos? Medyo malabo. Hindi lang malabo, blasphemous yun. Ang sabi niya po, magkaiba daw. Paano magiging magkaiba yun? Sabihin natin si Jesus ay Diyos at kapantay ng Diyos. So, kung sabihin niya po magkaiba yun, ibig sabihin po pala, si Jesus na nilalang pala ay pwedeng kapantay ng Diyos? Awkward. Kasi po sabi niya magkaiba eh. So yun yung analogy po doon. Yun po yung logic doon. Yun yung logic doon. Kasi hindi naman pwedeng kapantay ka ng Diyos kung hindi ka Diyos. Ay, no. Yun lang. Anyway. Hindi po tayo iniwala na dalawang Diyos po at dalawang Yes. We agree on that. We believe in one God in three persons. O baka naman po misrepresent na naman nila. Kasi kilala ko po din yung mga ganyang Muslim. Yung mahilig po sila mag-misrepresent ng sinasabi ng kalaban nila sa kanila. Ironically, yan naman eh. Misinterpret po nila. Kaya nagiging iba talaga yung output pag sa kanila na. So anyway, let's continue. Ano po, maging compose ang ating... Maging compose lang po, maging relax lang po siguro si Pastor. What? Pastor? Wait lang. Bishop and now became... Ano yun? Bishop, Pastor. Ano pa? I'm just wondering, is he enough? Parang hindi ko po alam kung mature po ba siyang nakikipag-debate or something na parang no offense po Sige, go for it. Kasi parang lumalabas po na para po siyang bata. Oh my gosh. I don't think ad hominem naman po, pero parang bata po talaga yung dating niya ng pag nagsasalita siya. Diyan pa umpisa na yan, din po talaga malalaman na hindi ko po alam kung anong klaseng reasoning yung meron tong si Mr. Khalid Sanchez. Alright, so now let's continue here. Medyo kasi doon sa naturang hindi naka-off yata yung niya, yung tawag yung audio niya. But anyway, tuloy natin. By the way, pala yung debate na ito, parang 2018 po ba siya? Kung tama po. Yes it is. Matagal na. 3 years na rin po pala ito. Pero okay lang. Kumbaga, examination at its finest naman. Yun lang naman yun. Anyway. Ayun. Okay na. So, para po hindi maguguluhan si Pastor, Not again? Pastor na. Ay, tuloy natin. Po. Now, bago sa lahat, nais kong ipaalam sa kanya at sa mga nakikinig na mga kababayan nating mga Kristiyano
ang sinabi ng dakilang tagapaglikha sa maluwalhating Quran. Ganito po ang sinabi sa chapter 39. Ito po ang aking responsibility sa inyo. Surah Zumar po yan, chapter 39. At ang aya po ay 39. Ganito po ang sinasabi. Sabi ng Allah, Kul, hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Sabi dito, sabihin mo, sabi niya, sila kaya na may kaalaman ay kapantay ng walang kaalaman? Brother Ismail, moderator, naririnig po kayo, Sir Moderator. Apo. Ulitin ko po. Sabi ng maluwalhating Quran, sila kaya na may kaalaman ay kapantay ng walang kaalaman? Sabi dito. Sa maluwalhating Quran po, napakaliwanag, sinasabi na yung may kaalaman, hindi po yun magkapantay doon sa taong walang kaalaman. Hindi magkapantay, sabi ng ating maluwalhating Quran. Ngayon, pilit niyang sinasabi na si Kristo daw, Diyos yan. Kapantay ng Diyos yan. Eh bakit po ba? Yung kaalaman ba ng Diyos? Yung alam ba ng Diyos? Alam din ba yon ni Kristo? Yun po ang aking tanong. Yung alam ba ng Diyos? Alam din ba yon ni Kristo? Okay. Anong masasabi? Sige, fired up. Doon sa sinabi niya po na ang kaalaman daw po ba ng Diyos ay mayroon din po ba si Kristo? Tama po ba yung narinig ko po sa presentation? Yes, it is. Ang response ko po dyan, ang tanong niya po ganoon. So, isasagot ko po is yung about sa authority niya. Sa otoridad ni Jesus sa langit at lupa, which is walang kahit sinong tao po ang may karapatan na magkaroon ng pamamahala sa langit at lupa. So, kung si Jesus ay tao lang at hindi siya all-knowing or omniscient, so paano niya po pamahalaan ang langit at lupa? Paano niya po marinig ang mga prayers ng mga Kristiyano? As in, lahat ng Kristiyano po, since marami na tayong Kristiyano, what if nag-pray tayo ng sabay-sabay na magkakaiba ng prayer? Doon po ba? Si Jesus po ba? Hindi pa niya po lahat mapapakinggan yun? Since ang sabi niya po sa mga believers noon, sa mga apostles, sabi niya sa mga disciples, humiling kayo sa pangalan ko at yun ay pagkakaloob ko sa inyo. O, sabi po ni Jesus, siya mismo magkakaloob nun sa kanila, sa mga alagad. So kumbaga parang yung blessing ng Ama ay dadaan kay Jesus pa. Pwede namang hindi na dumang kay Jesus kung tao lang naman po siya. So doon natin makikita po throughout the Bible na kung ano yung ginagawa ng Ama ay ginagawa din ng Anak. Yes. Anong pagpapatawad ng kasalanan and then pagpapagaling. Ang daming miracles po. Ang unique ng miracles sa ginawa niya. Napaka-unique sa ibang mga propeta sa Old Testament. At saka, kaya sige, tuloy mo muna. And kung sasabihin nila ay tao lang si Jesus, so ibig sabihin po pala, meron palang taong omniscient or lahat ng bagay, lahat ng nasa nakikita na sa mundo o sa kalawakan, alam pala niya. Since siya yung nakaupo din sa trono ng Panginoon. So we need to know po, yung trono na yun, sinasabi doon ni Jesus yung trono niya. Trono na mismo po, napaka-unique dun sa ibang trono. Kung magamitin po na ng ibang thrones ng 12 disciples, if not mistaken po. Okay. Tsaka idagdag ko lang, mayroong passage doon na talagang nag-support sa claim mo dyan sa John chapter 14 verse 13 to 14 na kung saan sinabi ng Panginoong Jesus, I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name and I will do it. Malinaw naman yun, di ba? Malinaw po. Lalabas po kasi na blasphemy po yung itong sasabihin nila na glorify the Son. Doon po sa John 17, ang sabi ni Jesus, glorify your Son so that the Son may glorify you. So, doon po lang po sa irony na yun. So, okay naman po ang question ko, sino po bang propeta ang nag-ask ng glory mula sa Diyos upang ibalik ng propeta yung glory na yun sa Ama? Gaya na nasa statement ng John 17. Sino po bang propeta yun?
And then ano po ba yung perspective? Kasi doon po makikita na kung ano talaga si Jesus po Correct. dun sa John 4. So now at this point, ituloy na natin. Let's fire up and here we go. Sapagkat sa paniniwalang Islam, ang merong alam, hindi sila magkapantay doon sa walang alam. Maliwanag po yun. Wait. What does he mean by that? Ano daw po ulit? Sorry po. Okay. Ulitin ko yung kanyang point dito. Let's do it. Alam din ba yon ni Kristo? Wait lang. May kaalaman, hindi po yun magkapantay doon sa taong walang kaalaman. Hindi magkapantay, sabi ng ating maluwalhating Quran. Ngayon, pilit niyang sinasabi na si Kristo daw, Diyos yan. Kapantay ng Diyos yan. Bakit po ba? Yung kaalaman ba ng Diyos? Yung alam ba ng Diyos? Alam din ba yon ni Kristo? Yun po ang aking tanong. Yung alam ba ng Diyos? Alam din ba yon ni Kristo? Sapagkat sa paniniwalang Islam, ang merong alam, hindi sila magkapantay doon sa walang alam. What does it mean by that? Sinasabi po niya na hindi pwedeng makipantay ang may alam sa walang alam, if I guess his point. No. Doon pa lang po kasi meron na siyang presupposition na si Jesus ay walang alam. Oh at ang Diyos ay my. may alam. Wait lang. Was he saying that Jesus, according to that kind of statement, was he calling him a lunatic? Yan lang po eh. I don't know, Kasi, nung muli kong napakinggan, it sounds like na parang sinasabi niya na siya daw. I guess you know what I mean. Anyway, what will be your response to that? Well, yun po yung sinasabi ng Quran nila na si Jesus ay hindi kapantay ng alam nila kasi dahil si Jesus ay walang alam. Yun yung sinasabi po niya. Sige, tuloy mo. Doon pa lang po kasi, kaya sinasabi niya po na hindi kapantay ni Jesus ang Diyos dahil wala siyang alam. So doon pa lang po kasi meron na siyang presupposition na wala siyang alam. Oh my. And then ang Diyos alam, wala. So kaya, ina-argue niya po na wala siyang alam. Yun kasi sinasabi ng Quran niya. And po kasi wala akong knowledge talaga sa Quran masyado po. And wala naman po masyado pang care ng Quran. Well, that's okay for that. But mind you, if we will go on to talk about the biblical point of view sa Biblia, tapos kung bibisitahin naman talaga, hindi siya yung walang alam or whatever. He knows all things, even his disciples recognize it in John chapter 16. Opo, because recognize po talaga. Meron po talaga siya. Kaya ang sasabi kung glorify so that the Son may glorify you. So parang dun pa lang, blasphemy na siya. Pero kung titignan kasi natin yung historical point of view, lalong-lalo sa mga manuscripts, mas pasado talagang New Testament kumpara doon sa document na yun. Bakit? Pansinin natin, kung itetest ito ng mga skeptics, yung claim ng Bible, tapos yung claim ng kabila, sasabihin nila yung Bible ang nakapasa, although they do not believe in the Bible. Kaya, Yun, exactly talaga na, yun talaga yung lalabas po doon. Anyway, so sige po, tuloy po. Okay, ready? 1, 2, 3, and go. Maliwanag po yun. Ngayon, titingnan natin sa kanilang Biblia kung ang alam ba ng Diyos ay alam din ba ni Kristo. Sapagkat kung mababasa natin sa Biblia na ang alam ng Diyos ay alam din ni Kristo, sa makatuwid, magkapantay nga sila. Yun po ang aking logic dyan. Logic? What? Sabi niya po, ang logic daw niya po dahil wala daw alam si Jesus. So hindi daw niya kapantay ang Ama dahil meron daw alam ang Diyos na hindi daw niya alam. So another presupposition po,
wala pa po siyang sinite na verse kung saan po doon sinabi na hindi siya kapantay dahil wala siyang alam, or wala po siyang sinabing verse na wala siyang alam sa ganitong certain point. Maybe siguro po i-mention niya yung yung nasa Matthew na hindi alam ni Jesus yung araw ng pagdating niya. Ang ama lang daw po. Pero later po, explain ko din siya kung bakit po sa susunod na mga presentation nito. Alright, I guess mukhang dadako na tayo dyan sa literal passage. So, let's go for this. Ito po ang sinasabi sa Lucas 13. Wait, Luke chapter 13 yata ang nalatag dyan. Saglit. Sige, ituloy ko lang. No, Marcos 13. Mark 13:32. Mark 13:32, meron din sa Matthew 24:37 eh. 36 I mean. Pero ang na-quote niya, Mark chapter 13 verse 32. In Mark chapter ang talata po ay 32. Tingnan natin kung pareho ng alam si Kristo at ang Diyos. Ganito ang sinasabi. Si Kristo nagsabi nito eh. Ngunit tungkol sa araw o sa oras na yaon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama. Aba, hindi pala sila magkapantay. Bakit? Dahil sinabi ni Kristo. Okay, wait lang. Sige. Explain it right now. Bakit po doon sa way ng pagsasalita niya po, laging mataas ang boses niya? Di ba pwedeng free speech lang po? Ang taas po lagi ng boses niya. Parang assertion na agad po. Alam na. Anyway. Teka lang, ituloy, baka meron ka pang sasabihin ba yan o ituloy ko muna? Wait, meron pa po. Pansin ko din po, hindi niya po inintindi yung context ng Mark 13:32 and other passages. And ayaw niya, siguro po baka hindi rin siya aware dun sa gaya nung yung pagiging judge ni Jesus. Kasi siya po ang mag-judge sa libing ng mga buhay at mga patay. Siya po ang inatasan ng judge. So, sige po, tuloy natin yung video para malaman ko pa po yung iba sa mga statement niya po. Okay, wait lang. Before anything else, di ba, before yung 32, di ba, may verse 31. Sabi ng Lord, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Wait a minute. Ay, meron po bang sinabi na ganun po? Parang hindi ko pa siya matandaan kung ano po nasabi yun. Hindi kasi, basahin ko muna na. Unahin ko muna yung verse 30 to verse 32 para maano natin. Kasi mula doon sa yung kanyang ginawa doon sa fig tree, di ba? And then itong sabi ng Panginoon, truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Siguro i-discuss ito in the future, pero Lord willing. But in verse 31 it says, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. And then dako sa Mark 13:32 nang sinasabi, excuse me, but about that day or hour no one knows, not even the angels in heaven nor the Son, but only the Father. What do you think about this? Kasi sa verse 31 sabi ng Lord na His words will never pass away. Kasi kung si Jesus ay tao lang, do you think masasabi niya yun? Doon pa lang po dun sa wordings na yun, we need to know po na doon pa lang, walang kahit sinong propeta po ang may sabi ng ganun. And dito po kasi sa sinasabi na ang salita ko ay hindi mawawala, maybe they argue ng ibang Muslim na, so kaninong salita pala yung hindi mawawala? Sarili daw niya po bang salita yun or salita ng Ama? And dito naman po, mali na naman po dito sa text na sabi niya salita niya. Yes. Parang kiniklaim niya ang salita ng Ama ay salita rin niya. Parang yun po yung lumalabas. So, ganun pa din. Kumbaga, hindi pa rin pwede yun. Yes. At kumbaga, isang ibig sabihin yan. Yes, he recognized himself as the Son, and yet he also claimed to be equal with the Father. Well, it sounds like Trinity to me. Yes po. And then, yun po yung isa pa doon. I'm just thinking, paano mangyayari na hindi pala ano pong klaseng parang ni-erase ni Jesus yung sarili niya?
sa status ng gaya ng sa Ama. Since ang Diyos lang po ang nagsasabi na ang salita ko hindi mawawala, bagamat ang lahat ng bagay ay mawawala. I know po, nasa Old Testament siya, bagamat hindi ko po siya nababasa. I see. Opo, pasensya na po. That's okay, Medyo, that's okay. mga So anyway, ituloy na natin. Maging ang anghel, maging siya, sabi niya, hindi alam ang tungkol sa araw o ang sa oras. Ang tanging nakakaalam lamang daw dyan ay yung Ama. Sa makatwid, hindi pantay si Kristo at ang Diyos. Dahil kung pantay sila, ito yung paksa natin, kung pantay sila, yung alam ng Diyos, dapat alam din ni Kristo. Ganon dapat yun. I guess, actually, naano na natin yung bagong Mark 13:32, yung Mark 13:31 pa lang. As I observed po, Sige, dahil sige. kasi meron po kasi presupposition yung Quran niya na hindi pwedeng kapantay ng may alam ang walang alam. So parang ikinapit niya po yung presupposition ng Quran dun sa Bible. Ang labo. Wala naman yung Quran na sinabi ni Jesus na ang langit at lupa ay mawawala, ngunit ang salita ko ay hindi mawawala. So doon po magkakaproblema yun. Lagot na. Mansin niyo po yung logic and irony po Yes. doon. Yes, it is. Sa Quran, sinabi ba na ang salita ng ang langit at ang lupa ay hindi mawawala, pero ang salita ko ay hindi mawawala. So paano po yun? Diba? Yes, it So is. kung they will argue na sasabihin nila, anong salita ba yan? Salita ba niya mismo yan o salita o galing sa Ama? So ang sagot dyan is, whether galing salita niya ito mismo or galing sa Ama, still kinlaim niya na salita din niya ito kung galing ito sa Ama. Correct. Kasi sabi niya, salita ako. Sabi niya ako. And then dapat, merong prophet ang mag-claim ng ganito. Kung sasabihin nila nga yung ganito po is pwedeng i-claim ng tao pala. Nung sabihin po na ay hindi Diyos, kundi tao lang. So, ibig sabihin pala, pwede pala mag-claim ng tao na ang langit at ang lupa ay mawawala. Ngunit ang salita ko ay hindi. Kung oo, sagot niya na, so sino pang prophet yun? So, kung wala pong prophet yun, magkakaproblema yung claim. Kasi si Jesus ang ganito at ang Ama lang. So, ano na po ibig sabihin? Diba? And Yun na yung And then concerning sa Mark 13:32 kasi at saka sa Matthew 24:36, hindi naman tinatanggi ni Kristo yung kanyang likas na kalagayan bilang Diyos. He went on to say na he was submitting to the authority of the Father since he became man at saka siya ay anak eh. That's it. Ikaw, yes po. Baka may dagdag ka pa diyan. Basahin ko lang po yung sa study Bible ko po, yung Mark 13 verse 31. Kung ano po yung sinasabi sa passage. Excuse me. Sorry po, pasensya na po. Sige lang. 13 verse 32 siya, 32. Kasi yung sabi, but about that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven nor the Son, but only the Father. Sige, yun yung passage eh. Sa other commentaries po, kaya sinabi ni Jesus po yung hindi niya alam yung mangyayari po sa hinaharap. And in sa context po kasi, according po sa commentaries, is dahil nga po yung ganong po is parang nirespeto niya po yung yung pagiging servant niya sa Ama. Yes. Since we need to kasi na nagpasakop siya sa pamamahala ng Ama. Kaya so maybe ibig sabihin niya na doon is hindi ako yung karapat-dapat na magsabi kung kailan ko batating, kundi ang Ama yung nagsugo sa akin. Tsaka may babasahin ako isang commentary pala mula kay Matthew Henry's concise commentary na sabi niya, ano ko lang importante doon, as to the end of the world, do not inquire when it will come, for of that day and that hour knoweth no man knows. Kumbaga pagka mababaw na English kasi, Christ as God could not be ignorant of anything, but the divine wisdom which dwelt in our Savior communicated itself
to his human soul according to the divine pleasure. Kumbaga, pinupunto lang naman dito na yes, he is God in nature and essence, pero hindi niya to ginagamit doon sa pansariling kung ano man. Sabi nga sa Philippians 2 that he humbled himself, right? Kumbaga, hindi niya inaring na maging kapantay ng Diyos, bagkus, yun nga, sinasabi doon na siya'y naging tao, namuhay bilang tao. So, we have no problem that Jesus is man because he became man. Kaya nang sinabi ko kanina. Yes po, sir. And then we need to know po kasi, kahit sabihin po ni Jesus na yung salita ko ay galing sa Ama, we need to see the irony na kiniklaim na ito as salita niya po rin. And kasi di ba, makita naman po sa Old Testament, hindi naman po kinlaim ng propeta na yung sinabi sa kanila ng Diyos ay statement din nila or salita din nila. Kung na naman po kahit sinong prophet na nag-claim nun, si Jesus lang. Yes. So kapag ako kasi kung ilalagay ko yung sarili ko doon sa audience, kung ako po, ano to? Sinasabi ni Jesus yung salita ng Ama ay salitaan niya. Ano yung ibig sabihin ba nun? Parang meron pa siyang attributes na gaya lang sa Diyos Ama. Nakikita niyo po yung anak? Yes. Yung irony. So, Yep. Ayun lang yung comment ko regarding sa Mark 14 verse 31. Alright. So, at this point, let's continue right now. Sorry, medyo ito yung lalamunan ko. Pag may na hindi tayo magsalita, subukan niyo po uminom ng tubig para syempre hindi tayo matuyuan ng lalamunan. Meron talaga po magsalita kapag walang moisture sa lalamunan. Ay, oo nga naman. Alright, so let's continue. Let's continue here right now. Kaya ang masakit po niyan, tinanong ko siya kanina. Lord willing, bibisitahin natin yung naging cross-examination namin before. Pero as of now, mag-focus muna tayo sa kanyang stand. Anyway. Inom po ng tubig, sir. Ay, ano? Inom po muna kayong tubig habang papatuloy sa presentation po. Wait lang ha. Kasi alisin ko yung yung headset ko while we're doing this. Kaya wag ka muna magsabi ng stop at this point. Wait lang. Pakinggan mo muna. Kaliwanag, paulit-ulit. Inari ba ni Kristo? Talo na siya dito. Actually, sa cross-examination pa lang, talo na yung katunggali natin. Tanong ko kanina, inari ba ni Kristo ang isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos? Sabi niya, opo. Binasa ko ang talata. Sabi, hindi niya inari. Ngayon, sino ngayon ang nagsisinungaling dito? Yung binasa ko sa Biblia o yung aking kausap na si Bishop? Why you want to call me again that kind of... Anyway, anong masasabi mo pala? Dun pa lang po sa statement niya na tagpo dun, di daw kapantay ng Diyos. Sabi daw sa alam ko po nasa Philippians 2 verse 6 po yan. Hindi daw niya inaral yung pagkapantay niya sa Diyos. We need to know po sa context na ang sabi niya po, hindi niya ibig sabihin ni Pablo doon, hindi nayaan ni Jesus na manatili pa siyang maging kapantay. Ang ginawa niya po is nagkatawang tao siya, yung position niya is iniwanan niya po, and then nakitulad sa ating mga tao para maabot tayo hanggang sa point ng yung papatayin siya sa krus para sa remission of the sins po, sa pagbayad ng kasalanan po. Yes. At saka basahin ko yung kabuuan para maano natin. Yung mula verse 5 down to verse 8 ng Philippians 2. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Ang linaw naman po doon, no?
Malinaw naman po na talagang kapantay siya ng Diyos at iniwanan niya po yung posisyon niya. Kaya nga po ngayon po is dun sa verse na yun, talaga yung pagkapantay niya sa Diyos is talagang binaba niya po yung sarili niya in order for us na talagang maabot ng mga tao noon sa panahon nila. Amen. Or syempre, sa lahat po ng tao, kasama din tayo in some, di ko na kami matawag dun sa term na yun. Pero parang basta ganun po. Alright. So, let's go for this one. Wait a minute. Sinong nagsisinungaling dito? Sa tingin ko naman hindi nagsisinungaling si Kristo sa pagsabi niya na hindi niya inari. Dahil una, hindi naman talaga siya kapantay ng Diyos. Yeah, unless he read some passages concerning him, declaring to be the great I am, to be the way and the truth and the life, that he forgives sins, that he demanded worship in the same way we honor God the Father, and so forth. And the question is po dyan, siguro dahil strawman po kasing argument mo, so siguro I would ask also a strawman question. Parang ganito lang po. Meron po ba siyang supporting verse kung sino man po ibang tao pa ang nag-claim na sila ang truth, sila ang the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Sino po bang ibang prophet ang nag-claim ng ganun? That's good. Kung tama po yung naging approach ko. Okay lang. Sa sinabi. Actually, tama naman eh. Kasi ang naging approach dito approach niya dito parang ang nakikita ko, letra for letra lang. Opo. Doon, letra for letra sinabi na siya yung way, siya ang truth, siya ang life. Walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ano yun? Kailangan pala ng tao para lang maging mediator para makapunta sa Ama. We need to know po sa mga propeta, they are messengers. Walang sino nag-claim sa kanila ng gano'n. Even the apostles, bukod tanging lang po yung nag-claim. So, paano yun? Doon pa lang mapapaisip na tayo, ano yun? Mayroon palang tao na Kasi doon nga po sa statement na yun, doon masasabi, siguro yun po isa sa mga dahilan kung bakit gusto talaga siya ipapatay ng mga Hudyo. Kasi it becomes blasphemy to them, yung ganong kasing statement. Correct. Especially from 13 verse 31. Diba? Yes. So kung doon, wala tayong dinagdag na verse, wala tayong dinagdag na po sa position natin, doon lang kung ang sinasabi ng talata or ng passage. Wala naman tayong dinagdag na ibig sabihin. Hindi naman tayong ginagamit natin. Wala pa tayong ginagamit. So, doon pa lang to. Pero sige po, hanggang doon lang. Okay. So, let's continue right now. Fired up. Ano pa ang ibang mga patunay na si Kristo ay hindi kapantay ng Diyos? Juan 14, talatang 28. Sabi po ganito, narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo. Papanaw ako at paparito ako sa inyo. Wait lang. Okay. Ano yung remark mo dyan? Doon po sa John 14 verse 28, we need to know po kasi throughout the Gospels po, di ba na he is in the form of servant. Hindi niya po talaga tinatawag ang sarili niya doon. Siguro may mga instances na parang pinapantay niya ang sarili niya. Pero we need to know kasi since naging servant siya, so kailangan niya mag-act as servant. Yes. Yun po yun. And then, ang problema po kay Mr. Khalid, binabasa niya po ang text in isolation. Hindi niya po kinoconsider ang ang whole point or ang kabuuan. Cherry picking pa din po. So, wala din sa isang cherry picking kasi policy po yun. Kung lagay siya ng sariling intended meaning, dun po sa talata. Alright. So, mukhang alam na natin kung anong talata na tinutukoy niya eh. Pero, tingnan natin yung kanyang paliwanag. Let's do this. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y magagalak. Dahil sa ako'y pa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa sa akin, sinabi ni Kristo. For the Father is greater than I. Ano ibig sabihin nun? Kapag sinabi ni Kristo,
For the Father is greater than I. Ang tingin pala ng ating kausap, magkapantay sila. Well, sa bagay, inangkinan ng ating kausap. What? Teka lang. Ano daw yung inangkin ko raw? Tingnan natin. Saglit. Not so fast muna. Tingnan natin, parang suspense to eh. Sa unang bugso pa lang ng ating pagtatanong, inamin niyang talo na siya. Huh? So he will assume na talo daw kayo dahil sinabi lang sa verse 14, John 14:28, hindi siya mas ba kailangang ama dahil lang ganun sa statement. Teka. Sige, tuloy mo. Dito pa lang po, nitpicking tactic tong ginawa po niya. Ano pakiulit? Nitpicking. Okay. Yung alam niyo po yung ibig sabihin nitpicking, kukuha ng statement. And then para, nakalimutan ko yung definition niya, pero yun talaga yun. Nitpicking okay. tactic. Nitpicking. Namimili lang po siya ng gusto niya. And then, he rejects the other. So, ang gusto ko pong marinig sa kanya kung ano yung perspective niya sa Mark 13:31. Pero din natin, sige. Sige po, tuloy po natin. Okay, sige. Let's continue. Ano kayang suspense na sinabi? Ano kayang suspense? Tingnan natin. Sige po. Nakaka-excite lang eh. Now, ito pang isang malupit. Hindi mo ako kinakabahan, sir. Ano yun? Hindi po kinakabahan. Wala po akong nararamdamang kaba sa akin. Parang mas lalo na lumalayo yung, parang mas lalo lang po niyang pinapatunayan talaga na assertion lang ang in-expound mo sa debate. Assumptions at its best, right? Assertions lang po ang in-expound. Sige po, tuloy na ako. Okay, let's do it. Nakasinungalingan Kala ko pa naman po, medyo matatagalan. Hindi, okay lang yan. Ituloy natin. Excuse me. Baka sabihin na yung pag-ubo ko daw, ganito, whatever. Alright. Let's continue. For the Father is greater than I. Ang versikulo 20. Inamin niyang talo na siya. Ito na, dito na. Ito pang isang malupit na kasinungalingan niya. Tandaan niyo po, tinanong ko siya kanina, Juan 11, versikulo 25. Okay, spoilers ko muna. Kasi gumamit ako ng isang passage doon. Yung chapter na yun, yung 11 verse 35 ng John, na kung saan Jesus declared to be the resurrection of the life. Sa isang salin, sinasabi na ako ang bumubuhay sa patay at ako ang buhay. Tapos, di ba, mayroong isang salin na sinasabi na ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Yung isa naman, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Tama? Opo. Now, so, doon pa lang po kung siya ay hindi Diyos. So, how come na yung kinlaim niya po ay siya yung walang buhay na, ay siya yung buhay na walang hanggan? And also, we need to know in Acts 3:15, sinabi po doon, si Jesus ay author of life. So, paano na po yun? Lagot dito na naman po is medyo naging dehado na naman po ang Muslim side sa verse na ito. Okay, so tingnan natin kung ano yung kanyang interpretation dyan. Let's do it. Alam niyo po ang tanong ko sa kanya? Yung binitiwan niya rin ng mga salita na ang sabi niya, sinabi raw ni Kristo na ako ang bumubuhay. Aba, ito ay isang napakalaking pagsisinungaling. What? Wait a minute. How did he know that? What do you think? Sinabi naman, may mali na naman po sa verses na kinlaim niya na siya ang buhay na walang hanggan. Tapos siya din po ang author of life. So paano mangyayari na wala, yung attributes na yun ay wala siya kagaya ng sa Diyos Ama. Okay. So, kumbaga, spoilers ahead. He went on to a certain translation na kung saan sinasabi, ako ang pagkabuhay na muli ang buhay. Tingnan mo ang conclusion niya. Fired up. Sinabi raw ni Kristo na ako ang bumubuhay. Pinick up pa na yung talata. Anong talata? Juan 11:25. Tinanong ko pa siya para i-confirm sa kanya. Tanggap mo ba na sinabi mo ito? Na sinabi ni Kristo ito? Sabi niya, yes. Si Kristo raw ang
bumubuhay. Ganon ba ang pagkakasabi? Tingnan niyo po, pakinggan yung maigi ang sinabi ni Kristo. Binago, gitwist ng ating katunggali ang sinasabi ng Biblia. Juan 11:25. At, sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli. Aba, magkaiba po yun. Do you think it's different? Hello, bro. Nawawala. Sorry po. Okay lang. In John 11 verse 25, ang sabi po niya, Kaya lang, ako ang muling... saglit. Medyo hindi siya malinaw. Ay, sorry po. So, okay na siya. Okay, ano yung thoughts mo dyan? In John 11 verse 25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sabi ni Jesus, mabubuhay ang lahat ng nananalig sa akin kahit mamatay sila. At kahit kailan, di mamamatay ang lahat ng nabubuhay at nananalig sa akin. Naniniwala ka ba dito? Yes, Lord, sagot niya. Naniniwala akong ikaw ang Christ, ang Son of God na dadating sa mundo. So dito pa lang po throughout the passage po, kine-claim niya na hindi daw mamamatay ang nananalig sa kanya kahit na mamatay sila. Ay, sabi po, mabubuhay ang lahat ng nananalig sa akin kahit mamatay sila. So dito po pala, sinasabi na yung mga naniniwala kay Jesus ay mag-resurrect or mabubuhay na mag-uli. If I'm not mistaken. Dito pa lang po, kine-claim niya, siya nga yung buhay na walang hanggan. This is no prophet or no man could claim like this. That's awesome, right? Talagang grabe talagang Panginoong Jesus talaga. That He really claimed to be the resurrection and the life. Pero hold your thought here. Hold your thought. Hindi pa siya tapos sa pagbibigay ng kanyang comment. And let's go for this. Ano kaya yung kanyang point? Kung bakit daw nagsusunungaling, whatever. Let's do it. Hindi sinabi ni Kristo na ako ang bumubuhay. Ang sinabi ni Kristo, ako ang pagkabuhay muli. Sabi niya. Ako ang pagkabuhay muli. Yun ang sabi ni Kristo. Ito namang mga ngaral na katunggali natin, abay, sinabi raw ni Kristo na ako ang bumubuhay. Yan po ay isang uri ng pagdaragdag. Matakot kayo sa Biblia. Matakot kayo sa mga pinagsasabi ninyo. Huwag kayong magdagdag ng mga bagay na hindi naman niya sinabi. Matakot kayo. Huwag kayong magsabi ng isang bagay na hindi naman niya sinabi. Huh? What? Sa totoo lang po, sa side niya po, ang ginawa niya po sa John 11:25 is binawasan niya po. Doon lang po siya nag-mention sa ako ang pagkabuhay na mag-uli. Hindi niya po binasa iba pang parts ng 11:25 ng John. So, ito, parang ganito lang yan. So, kung ganoon, parang bumabalik lamang sa kanya yung sinabi niya. Right? Yes po. Kung inakusahan niya kayo ng pagdaragdag, siya naman po is nagbabawas na. Which is parehong labag din sa Bible po yun. Yeah. Is ng double standardization sa style niya po. So, ngayon, ito itanong ko lang. I'm using a certain Filipino translation ng sinabi ng Lord na ako ang bumubuhay sa patay at ang buhay. Sa ibang salin, sabi, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Sa iba namang salin, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Do you think it's different? It's not different po since ang Diyos lang po ang may kakayahang bumuhay ulit ng patay. And then, dito po kasi po, talagang sarili niya pong kine-claim niya. Parang sinasabi niya sa mga tao, ako ang pagkabuhay at ang buhay. Lahat ng mga mananalig sa akin ay mabubuhay ulit. So doon pa lang po, talagang strongly claim na talagang, alam niyo po yung parang ganong klase ng ng raising up or hindi ko pa alam yung tawag sa term na yun eh. Wait lang po. Hindi, okay lang. Kumbaga, pinupunto lang naman. Exaltation. Ayun. Exaltation. So,
throughout the Bible po, ang nag-exalt sa sarili ay ang Diyos at si Jesus lang. Correct. And the rest of the prophets or kahit sinong tao, di naman na-raise yung sarili nila to the point na ginawa ni Jesus. Mm. So do you see the irony po, sir? Kahit sabihin, Yes. kahit sabihin po natin na sinabi ng Ama na siya ay pagkabuhay, we need to know na kung ano yung sinabi sa kanya ng Ama, inangkin din na kanya din. Kaya nga sabi ni Kristo nga na kung ano yung ginagawa ng Ama, ganun din ang ginagawa niya. Right? Opo, diba? Kaya wala din. Opo, sige po. Sorry po. Kaya nga, sabi ko nga, so ibig sabihin, kung tama yung kanyang point, so ibig sabihin, si Jesus ay sinungaling. Nakikita mo yung parang, I think you know what I mean for that. Sorry po. Ay, sorry. Wait lang. Okay. Diba, ang kanyang sinasabi, sinungaling daw. So, ibig bang sabihin, God forbid, si Kristo ba ay nagsinungaling? Doon sa claim niyang yun? Lagot na. Ang ginagawa po, parang ginagawa ni Mr. Khalid, isa rin po, nagtutwist talaga siya ng Biblia na. Pinitwist niya na po ibig sabihin talaga. Talagang pinupulot niya ang verse na alam niya sigurong susuporta sa kanya, and then he will reject other verses na alam na kukontra sa assumption niya. Kasi kahit tingnan natin kasi yung mismong context niya, talagang babagsak talaga yung kanyang assumptions doon eh. At saka bukod dito, naalala ko yung sinabi ni Dr. Frank Turek ng Cross-Examined. There are no verses in the Bible. Lagyan lamang yan noong 15th or 16th century, I think, para madali nating manavigate kung anong passage yan or whatever. Yung problem, nagamit naman doon in a bad way naman. Yung disadvantage ba yung cherry picking? Yes po, it's better po talaga na minsan talaga walang verse ang Bible, kahit chapters na lang. Para may iwasan talaga po ang cherry picking. Gaya po ng ibang ginagawa ng mga denominations po na talagang nag-cherry picking just to support their standpoint nila. Kahit na talagang ka-refute talaga siya and then wala talagang foundation at all. So at this point, let's continue here. Parang nakakita na tayo ng ad hominem dito, ano? Nataas na po yung boses niya. And then medyo may konting personal attack na po yung ginagawa niya. Halata na. Ay nako. Anyway, pagpatuloy natin. Ha? Sige po. Katulad niyan, sinabi pa niya na si Kristo raw ay Diyos na naging tao. Hinanapan ko siya ngayon ng talata. Meron bang mabasa sa Biblia na sinabi ni Kristo na ako ay Diyos na nagkatawang tao? Buti na lang sa bandang huli, inangkin niya. What does he mean by that na inangkin ko daw? Teka lang. Hold your thought. Tingnan mo yung point na sinabi niya dito. Let's continue. Wala raw mabasa. Very good. Wala kang mabasa kasi hindi naman siya letra por letra, right? Nagdedemand po siya ng letra por letra. So the question will be, saan naman po sinabi ni Jesus na hindi siya Diyos at hindi siya nagkatawang tao? Ayun. Now and then. Diba? Opo. Sorry. Anyway. Ano yun? Ang dami na pong buras ng sinasabi niya. Para po siyang para po siyang base na kahoy lang ang foundation at lahat ng balang tatama sa kanya tatagos. Yikes. Wow, and wala po defense sa sinasabi niya po. Madali lang, na po ito. For me, medyo strawman na tong si Mr. Khalid. Strawman niya. Yeah. Anyway, let's go back. Mukhang, ewan ko, mga 9 minutes siguro mga 9 minutes na lang yata yung ano niya. Tingnan natin. Sa bagay, okay lang. Let's do it. Sa makatwid! Medyo natawa na lang ako doon, actually.
I guess you know what I mean for that. Opo, sige po, tuloy natin para, syempre po, gusto natin maging in context yung mapanood natin yung whole point niya. Alright. Just wait. Sige, tuloy natin. Sa unang tindig pa lang ng ating katunggali, wala siyang napatunayan sa paksa. Ulitin ko po ang paksa namin. Patutunayan niya na si Jesus ay hindi lamang propeta, kundi kapantay din ng Diyos. Yun sana ang kanyang patutunayan. Ang pinagsasabi niya po, si Kristo daw ay Diyos sapagkat may mga attributes daw ang Diyos na nakikita kay Kristo. Yun ang sinasabi niya. At napakaraming talatang binabanggit. Diyan na yung Revelation 1:17 hanggang 18, Isaiah 44:6, at marami pang talatang sinabi, narinig nyo po. Pinapatunayan niya na si Kristo ay Diyos. Hindi po yun ang paksa natin. Really? What do you think? Ano daw? Hindi daw yun ang pinapatunayan. Hindi naman po niya pinaliwanag yung verse na yun. Kung ano ibig sabihin po nun. Wala naman po siya explanation na pinresent doon. At saka, So, sige, tuloy mo. po siya, parang argument in silence lang po siya. Kung tama po yung terminology na ginamit ko po. Parang argument in silence po yung sinabi niya doon sa Revelation 1:17-18. Instead na ipaliwanag niya, nasa support sa side niya, basta lang po siya nag-assert na ganun nga. Na yun daw yung verse niyo, tapos sasabihin, talo daw kayo, sinungaling daw kayo. For God's sake. I was take note dun kasi sa naging presentation ko. Nag-quote ako ng mga passages from the Old Testament kung saan merong attributes ng Diyos that he is the truth, that He is the Alpha and the Omega, na ironically andun sa mismong kasulatan nila where it was declared that God is the first and the last, that He is the truth. And then we go on to the parallelism when Jesus claimed that He really has that attributes that belongs only to God. Yan ang punto ko dyan. And then, ano daw? Oh my gosh. Wala po ito. Kung siguro kung magde-debate po ulit kayo ni Mr. Khalid, siguro kayo na po yung upgraded version siya. Parang stagnant pa rin po sa sinasabi niya. Kasi pansin ko din po, tinignan ko yung page niya. Seems po yata parang hindi na rin siya nagipag-debate. Nagpo-post na lang siya ng may tutulungan na tao. Well, yes. Wala na po siya. Siguro parang nakuha na niya siguro nag-retire na siya doon or whatever. Tsaka okay lang naman yung kanyang business. Wala akong problema doon. At least, nakatulong pa rin naman siya. Yun naman. Opo. Kaso wala ano po siya? Nung naging parang inisip ko, naging Muslim siya, parang ganun din. Wala na pong pinagbago. Ganun pa rin ang reasoning, ang babaw pa din. Well, but sige po. Okay, sige. I was just getting shocked for that. Yeah. At napakaraming talatang binabanggit. Diyan na yung Revelation 1:17 hanggang 18. Yan yung kanina Kasi take note, when Jesus declared that He is the first and the last, He is the living one. I was dead and now He is alive forever and ever. Yun ang deklarasyon ng Lord Jesus kay Apostle John doon sa Revelation, di ba? Opo, sabi din, hawak niya ang susi ng Hades, which is walang kahit sinong tao na pwedeng humawak ng susi. Correct. Ng Hades. Excuse me. So, excuse me for that again. Patuloy natin. Isaiah 44:6. Nung sinasabi na, I am the first and the last, and yet He declared that He is who He is. Before Abraham was born, I am, sabi niya, right? Isaiah 44:6 po. I hope baka mali yata, Teka lang, basahin mo na lang natin. Baka ma-misquote ko, sorry. Sige po. Pero sabi sa 6 po, thus says Yahweh, the King of Israel and its Redeemer, Yahweh of hosts.
Thus says Yahweh, the King of Israel, and its Redeemer, Yahweh of hosts. Pansin ko lang po, ba't parang dalawang Yahweh po yung binanggit? Wait, Sa Thus says Yahweh, the King of Israel, yes, at saka Redeemer nito, yes. Yahweh of hosts. Wait a minute. Ay, Wait a minute, bro. Wait a minute. sorry po. Doon pa lang sa passage na yan, it sounds like Trinity to me again. Yes po. So, dalawang binanggit na Yahweh po eh. Pero, baby, yung iba po, especially sa mga Unitarian, they might argue na ito po ay Semitic parallelism. Kaso, paano po mangyayaring Semitic parallelism ito kung dalawang subject ang tinukoy? Oo nga naman. Dalawang subject, isang Redeemer, isang King of Israel. And yet, take note, ang sabi ng Lord yan, I am the first and I am the last. Apart from me, there is no God. I will focus on that term na sinabi ng Lord na siya daw ang simula at ang wakas. I paralleled it in Revelation chapter 1, di ba? So in short, since Jesus declared to be the first and the last, it means he really claimed to be equal with the Father in nature, God. Opo. Minsan nga po, sarap itanong sa Muslim kung sino pa bang tao nag-claim na sila din ay Alpha and Omega eh. Since throughout the Bible po, silang dalawa lang nag-claim. Si Jesus at ang Diyos Ama lang. Correct. Eh kung sasabihin nila ang Holy Spirit ba nag-claim din, though wala naman po siya sinabi na word for word, but He is also the Alpha and Omega din po. Yes. He is the part of the Trinity. Correct for that. In Revelation 1 verse 17, sorry po. Nung nakita ko, bumagsak ako na parang patay sa paanan niya. Pinataw niya yung kanang kamay niya sa akin tapos sinabi niya, huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli at ang nabubuhay. Namatay ako noon pero tingnan mo, buhay ako ngayon at magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang mundo ng mga patay. So, how come po na tao lang yun? Correct. Medyo blasphemy po pag pinamahala ng Diyos sa isang tao yung pamamahala sa kamatayan at saka sa mundo ng patay, ang ay namamatay. Mortal tayo. Walang karapatan pong tao. Kasi kung kakapit siya sa Jewish philosophy, they would still think of it as blasphemy na naman na nag-claim na ng blasphemy dito. Correct. Ang naman ang pwedeng mag-claim ng ganito po. Okay. So at this point, we have, 8 minutes dito sa kanyang opening statement. Mukhang, that's okay. Siguro parang 2 oras to. Sa bagay, walang problema naman. Then, continue. At marami pang talatang sinabi, narinig nyo po. Pinapatunayan niya na si Kristo ay Diyos. Hindi po yun ang paksa natin. Even though I'm mistaking on the topic. Ano ba na, ang problema ni Mr. Khaled, parang galit na galit siya. May problema sa buhay niya siguro po. Or something. I don't know. At free speech lang, wala pong tasa ng boses kasi medyo aabot sa personalan na yan pag ganyan. Yeah. Anyway, tuloy natin. Ang paksa po natin na dapat mong patunayan kung si Kristo ba ay kapantay ng Diyos. Hindi niya po napatunayan yun. Even though there is no argument that he really presented as a refutation of it. No, not ever. Ay. The problem with Mr. Khaled, kahit na may pinatunayan na kayo, sasabihin niya pa na walang pinatunayan. Ano yun? Oh, great. Hindi niya po, yung mga pinresent niya nga po, halos wala ring nothing to take seriously no offense po sa kanya, pero nothing to take seriously po sa kanya. Walang mapapala. Just like po yung sa Muslim na nakausap po, yung Modern Woodworks ang pangalan, pati yung isa, is si Mr. Bakaruddin. Si Bakaruddin yung nagtatanong lagi ng letra por letra, at walang napipinsit na argument, panay tanong lang. Ganyan po yung mga Muslim, may magtanong pero walang argument at all. Yun nga. Sa conclusion po. Kaya yung iba sa kanila is kapag challenge mo ng formal debate, sasabihin, busy sila, walang oras. Paano naman yung ibang Muslim na busy din?
inalok na foreman, pumasa naman po. So walang dapat idahilan kapag inaman kang foreman debate. Kung talagang nasa proof ka, ako, sabihin ko, Muslim ako, may nagamon sa kanang debate. So ito na yung chance ko para i-expand. Sige, maghanap ako ng oras para mag-debate tayo. Kasi iba po is nag-reason out lang, content na lang po sa comment section sa FB. Pero dyan po sa katunggalin niyo, si Mr. Khalid, at least tinanggap niya po yung hamon niya. May hamon niya sa kanya. O kung sino man po sa inyo yung dalawa nag-challenge. At least kayo po, kahit mga busy din kayo, is naglaan talaga kayo ng oras para makapag-discussion. Yep. Okay, so I guess ituloy na natin. Sige po. Medyo mabilisan na natin to. Fired up. Napatunayan na si Kristo ay kapantay ng Diyos. Bakit? Wala pong mabasa sa Biblia na si Kristo ay pantay sa Diyos. In fact, tinanggihan pa ni Kristo na siya ay pantay. Oh, tingnan natin. Hold your thought here. Let's do it. Kumontra pa ang kanyang salita. Again, hold your thought. Hindi Okay, sige. ni Kristo na siya ay pantay sa Diyos. Ngayon, ang sinungaling na mga mangangaral, sabihin niya, kapantay raw ng Diyos si Kristo. Yan ang tanda ng mga sinungaling na mga mangangaral. Sabihin sa inyo, sabihin niya ang isang bagay na hindi naman mabasa sa Biblia. Yan ang tanda ng sinungaling na mangangaral. At alam niyo po ba, basta hold your thought lang, no? I-stop ko rin kaagad dito after this. Wait lang po. Sige. Mr. Khalid, tayo, wala po tayo sa nasa debate tayo, dapat lang yung boses. Walang tasa ng boses kasi parang namimersonan na. Ay, para po siya galit sa mundo or something. I don't know. Okay, basta hold your thought muna tapos yung kabuuan ng yung observation. Sige, fired up. Kung saan mapupunta ang mga sinungaling. Ito po, basahin natin ang sinasabi ng Biblia. What? He quoting the Bible again? Yung kabang-abang to. Sige po, tawi lang natin yung talagang kabuuan ng statement po niya. Okay, spoilers alert. Yung passage na yan kasama yung liars who will go to the lake of fire. Pero sige, tuloy natin. Kung saan po mapunta ang mga sinungaling. Apokalipsis 21 at ang talatay 8, ganito po ang sinasabi. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Sa impyerno po pala ang bagsak ng mga sinungaling. Abay, napakalinaw po mula sa talata ng maluwalhati o ng Biblia na ang sinungaling ay mapunta po pala ito sa impyerno. At napatunayan natin yan base sa Biblia. Ang mga bagay na wala naman doon, hindi naman sinabi ni Kristo, sinabi niya raw, ay di nagsisinungaling po siya. At ang mga bagay na yan ay hindi niya pwedeng i-deny sapagkat yan ay naka-record na sinabi niya. Ngayon, okay, let me stop here. What's your observation? In my observation po, inassume niya na may napatunayan siya base dun po sa pag-cherry pick niya ng mga verse nung kanina po. Gaya ng Mark 13:32 and then John 14:28. And then sinabi niya po na sinungaling daw kayo. Wait lang. Bago ka magpahayag ng iba pang mga observation, I would like to ask, okay? Hindi doon sa kanyang sinabi
Hindi ba siya nakapagsinungaling sa buong buhay niya? Ay, nako. Ay, continue. Ang mga tao ay sinungaling. Kahit sabihin natin na para sa kabubuti ng iba, still sinungaling pa din. So, walang may tatago. At saka, take note na, lahat tayong mga tao, whether we like it or not, we are lying. Lahat tayo nakakapagsinungaling. Lahat tayo kahit sabihin natin na, tawag dito, sabihin natin na half-truth yun, it is still a lie. Kaya kahit sino sa atin, whether we like it or not, we are lying. Nagkakasala pa rin tayo doon. So how come? That's why we need Jesus, right? Opo. And then, sa atin naman po as Christians, kahit na Kristiyano tayo, ligtas na po tayo, hindi talaga natin maiwasan din magsinungaling minsan po. Siguro dahil may pinatago tayo o something na ayaw natin sabihin sa mga kapwa natin Kristiyano kasi nahihiya tayo. Yes. Kasi baka nila tayo. Pero syempre, ako sa akin po kasi ganyan din ako noon na talagang nakapagsinungaling talaga. At di talaga ako nagsasabi ng kahit ano sa ka-churchmate. Kasi syempre, we need to know kasi kahit sabihin mong Kristiyano minsan judgmental pa rin yan. Correct. Diba? Judgmental yan. Kaya mas maganda kung magsasabi ka ng totoo, doon talaga po sa matured Christian na talagang ipapaunawa sa'yo at gagabayan ka at sasabihan ka. Yes. At talaga, i-encourage ka pa na wag nang gawin ulit yun. Correct for that. Anyway, balik tayo doon. Ano pa yung iba pa mong observation? Yung may observation po, ang napansin ko lang, yun nga po, sinabenda niya sinungaling. Kahit siya po talaga nagsinungaling po kasi hindi naman niya po inalam yung context ng binabasa niya. And then, how come naman yung sa ibang verses na nagsasabi na meron siyang attributes kaya ng sa Diyos Ama? Paano yun? Oo nga naman. Di ba po? Ay, naku. Walang sinong tao magsasabi na ang salita ko ay hindi mawawala pero ang langit at lupa ay mawawala. And that's a blasphemy po. Kung ano doon. And then Jesus ay nag-claim din na first and last. Yes. Which is walang kahit sinong tao yung mag-claim ng ganito. Correct. So anyway, ituloy na natin. Mukhang nakaka 5 minutes na rin. So here we go. Ano ba ang sumasanib sa mga taong sinungaling ayon sa maluwalhating Quran? Ano ba ang sumasanib sa mga taong mga sinungaling? Ganito po ang sinasabi ng maluwalhating Quran tungkol sa mga taong sinungaling. Ano ba ang Ano yan? Stop po. Okay, bakit go. po sali yung point ng sinungaling? Ang usapan niya po is Jesus equal with God or just a prophet? Ba't nasama yun sa mapuputay sinungaling? Tapos sumasanib. Ano yun? Ba't parang ano po? Parang kumbaga sa pagkain, may dinagdag siyang extender na wala namang na magresulta sa pangit na lasa ng pagkain. Wait lang, kumbaga halimbawa, hamburger pero nilagyan mo toyo. Pa ng toyo, maalat na yung bird. Ay, naku po. Anyway. Isa yan sa flaws ni Mr. Khalid. Parang malapit na po siya sa change topic. Malapit na. Actually, hindi na siya malapit. Talagang out of the topic na. Inconsistent na po ang presentation niya. Walang consistency po. Frankly speaking, but yes. Anyway, tuloy natin. masanib sa kanila? Ganito po ang sinasabi sa chapter 26 at ang mga aya ay 221 hanggang 222. Ganito po ang sinasabi. Ipapaalam ko ba sa inyo kung kanino bumababa ang mga demonyo? 222, sabi dito. Sila ay bumababa sa bawat sinungaling. Yung demonyo daw, sumasanib, bumababa sa sinungaling. Hold your thought muna, tapusin lang natin ng kaunti. Sige po. Opo nga. Time na po ba?
Time na po ba? Bro. Tayo na siguro, bro. Okay. Sa unang tindigan pa lang po. Sa unang tindig. Okay na. Time na po ba? Time na po ba? Time na. Okay. Time na? Si brother, magkuha siya si Bit. Okay, so parang dyan na natapos yung first na tindig. So now, at this point, before we end this up, ano ang mga thoughts mo? Yung pinaka-main thought mo dito? Ang thoughts, ang sabi po niya, sabi daw ng Quran niya, bumababa daw ang demonyo sa mga sinungaling. And since possible, dahil si Mr. Khalid ay tao, so dahil nakapagsinungaling siya. So ibig sabihin pala nun, pag nagsinungaling siya, bumaba sa kanyang demonyo. Yikes! Parang sinasabi ba niya na si Kristo, ayoko na lang magbanggit. God forbid. Ayoko. Sige, tuloy mo. And then si Muhammad, huwag nating sabihin si Muhammad ay hindi nakapagsinungaling. We need to know na tao pa rin si Muhammad. So ibig sabihin pala, si Muhammad, pati iba pong propeta, binaba ng demonyo dahil nagsinungaling sila. Oh, great. Naloko na. At saka, teka. Let me quote C.S. Lewis here. Na kung saan sinabi niya, tingnan mo sabi niya, I am trying here to prevent anyone saying the really foolish thing that people often say about him. I'm ready to accept Jesus as a great moral teacher, but I don't accept but I don't accept his claim to be God. That is the one thing we must not say. A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. He would be either a lunatic on the level with the man who says he is a poached egg, or else he would be the devil of hell. You must make your choice. Either this man was and is the Son of God, or else a madman or something worse. You can shut him up for a fool, you can spit at him and kill him as a demon, or you can fall at his feet and call him Lord and God. But let us not come with any patronizing nonsense about his being a great human teacher. He has not left that open to us. He did not intend to. Therefore, ang point lang dito kasi ni C.S. Lewis, tatlo lang yung pagpipilian mo. Either you will say that Jesus is liar, a lunatic, or Lord. Yun lang. Opo, we need to know po kasi talagang yung attributes niya na mag-judge sa lahat ng tao and then humawak ng may kapangyarihan sa mga patay at sa mundo ng mga patay o sa kamatayan. We need to know na ang Diyos lang ang may ganong klaseng attributes at may karapatan. Kasi kapag po may natasan siyang tao na humawak na magkaroon ng kapangyarihan sa kamatayan sa mga mundo ng patay, so lumalabas po pala, meron palang creature na pwedeng magkaroon ng attributes na meron lang siya. Nag-stop ata. Lalabas po kasi na parang meron siyang ginawa na katulad niya. And we need to know, may sinabi siya, walang gaya ko. Yes. Ako lang naman. So, diba? So, doon may kiting irony po doon. Which is yan, ang taktika ng Muslim dyan, hanap ng magdadahilan, sasabihin, sino nag-entrust ng kapangyarihan na magkaroon ng kapangyarihan sa mga patay at sa mundo ng patay. So, ako po, isasagot ko dyan, ang Diyos. Ngayon ko sasabihin nila, ibig sabihin hindi siya Diyos kasi in-entrust pala eh. Ako po, i-response pa naman, ganun ba? So ibig sabihin pala, pwede palang mag-entrust ang Diyos sa isang tao na siya lang ang may karapatan. So kung sagot mo, sinong propeta pa yung nagkaroon ng kapangyarihan sa mga mundo ng patay at sa kamatayan? Sinong propeta po ba? Kung walang ibang propeta, lalabas na yung claim mo is malabo na agad. Medyo debunk agad. Kasi yung ganong attributes po, Diyos lang ang meron eh. Hindi pwedeng magkaroon ng attribute yung ganong isang tao na ang Diyos lang ang meron lang. Okay. So at this point, ito muna ngayon. Actually, mukhang nakakapag-enjoy naman tayo sa ating review.
And Lord Wait. willing, ito, Lord willing, maybe, I think tomorrow, siguro, kung free time naman tayo pareho, we will go on to continue this one. Lalo na sa kanyang Opo. rebuttal period at saka siguro yung rebuttal period at closing statement na rin, ipagsama na natin. And then, dadako tayo dun sa mismo na i-present ko. So then, at this point, maraming salamat bro sa time. Salamat din po sa pagpapa-unlock po sa akin. And then, by this, I would like to point out then na, well, on the next kumbaga na video natin, we'll go on to review on the second stand and also to the concluding statement.